Pinalakas pa ng pamahalaan ang pakikipagtulungan nito sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya para maisulong ang modernisasyon sa transportasyon sa Pilipinas. Yan ang sentro ng balita ni J.M. Thompson. Malaking tulong ang suportang maibibigay ng mga miyembro ng Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects ng bansa. Yan ang nakitang halaga ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026. We call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology, and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region. Ang commuter na si Alaysa Torres, malaki ang pag-asa na makatutulong ang pakikipagpulong na ito sa mga karatig ASEAN para maibsan ang kalbaryo sa araw-araw na pagko-commute. Totoo yung sinasabi nila na kapag sobrang haba nung kino-commute mo, yung haba ng biyahe mo, parang papasok ka pa lang, parang feeling mo pa uwi ka na. Lalo sa akin kasi from Valenzuela to Guada ako, sobrang layo talaga nung binabiyahe ko. Bukod sa di sapat ang mga pampublikong transportasyon sa bilang ng mga commuter, dagdagan pa ng mga aberyang hindi inaasahan dahil sa sistema, teknolohiya at kakulangan sa modernisasyon ng railway network sa Pilipinas. Kaya naman tiniyak ng Department of Transportation na makakakuha ang bansa ng sapat na suporta sa pagpapaigting ng mga proyektong transportasyon sa bansa, gaya ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at ang Metro Rail Transit o MRT Line 3. Mahalaga siya talaga kasi syempre yung ruta, yung transport, yun kasi yung pinakamahalaga, yung ruta ng transport. Actually, nahihirapan talaga yung commuter actually sa paglilipat-lipat talaga. Like for example, from Carousel, lilipat ka ng MRT. So if meron silang na ginagawa na mahabang ruta, much better siya kasi unang-una, hindi ka na magpapalipat-lipat. As emphasized by President Ferdinand Marcos Jr., it is time that we end the suffering of our commuters by building and investing in modern and efficient mass railway transit systems. Giit din ng kalihim ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ASEAN para maisulong ang mga makabagong paraan at tulong sa pampublikong transportasyon. Malaking tulong siya if ever kasi for sure, mas advanced yung railway systems ng mga nandun sa ASEAN. So if ever na mas maiksi yung time ng travel, mas okay siya kasi syempre hindi ka nagigising ng ganun kaaga. So less pagod din siya, less antok sa work. Makatutulong din ang mga international development partners hindi lang sa mga makabagong paraan, kundi maging sa negosyo at pag-unlad ng bansa. With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest, and we owe it to future generation. A better future and an upgraded standard of living and quality of life for all. J.M. Thompson, para sa Bayan.